Isang Batangkenyong walang takot. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Tatanungin ko po kayo, sang-ayon po ba kayo dito sa sinasabi ni Senator Rapi Tulfo na kapag ka daw po may nanalo sa loto mga kababayan, dapat daw po isapubliko ang pangalan ng taong nanalo mga kababayan? Sang-ayon po ba kayo dito sa sinasabi at mungkahe ni Senator Rapi Tulfo? Ito, i-play po natin. Bigyan niyo po kami ng idea, Senator, sa inyong suhestyon para yung tungkol po dun sa PCSO, dun sa mga lotto winners. Ano ba dapat gawin sa mga ito? Dapat ba silang pangalanan? Dapat ba silang i-publicize? Kung akong tatanungin, I would prefer na may publish yung pangalan at katauhan ng mga winners. Ito started nung minsan nagpalabas sa kanilang website yung PCSO ng isang babaeng winner, supposedly na isang winner, na naka-salamin, naka-face mask, tapos naka-sombrero. Kasi mga kababayan, ito ako ko tatanungin nyo, hindi ako sang-ayon dyan. Bakit mga kababayan? Kasi pagka yung isang tao, yung isang nanalo dito sa loto, let's say sabihin natin, etong si Kuya, sino ba yun nasa comment section natin? Etong si Kuya Ernesto Rivera, let's say nanalo siya sa loto. Tapos, inilabas yung pangalan niya sa publiko, mga kababayan. Malaki ang posibilidad na mapahamak po siya. Hindi lang yon mga kababayan, dudumugin siya ng mga kapitbahay niya at mga kakilala niya para mamalato po agad-agad sa kanya. At malaki din ang posibilidad na maging dahilan po ito para mag-leak sa isipan ng mga magnanakaw, ng mga huldapper mga kababayan, na talagang pasukin yung bahay nung isang taong nanalo sa loto kung ilalabas yung kanyang pagkakakilanlan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yung book inedit, pati yung mukha and all. So parang nakuhan. Kaya marami mga netizens, mga tao ang tumasang kila, sabi, planted yung mga winners dyan. Para may iwasan na ito, if I were to be asked, dapat yan sabihin na. Nako! At ipakilala kung sino yung mga winner. Kasi wala naman nasa batas natin. Wala sa batas natin na pinagbabawal yun. On the other hand, ang sabi naman ng PCSO, paano naman yung seguridad ng mga nanalo? Prone sila dun sa, pwede silang makidnap, pwede silang ma-extortan, etc. So, ito ang aking suggestion na sana magkaroon ng oversight committee yung Congress at Senate na para ma-monitor nitong Congress at Senate yung mga winners para sila ang taga-busisi at taga-tingin to make sure talagang totoong tao yung mga nanalo at hindi lamang ng kung sino-sino dyan sa PCSO. If I'm not mistaken, di ba, Senator, I mean, before even have they even used to feature the life stories of the winners. So parang ngayon, now that they're parang trying to hide the identities, so yun parang ngayon ba, Senator, in the age of parang data privacy, yung security, you believe that it is still important na... Kasi kung titingnan talaga natin mga kababayan, napakahalaga po ng privacy ng isang taong nanalo sa loto. Kasi nga naman mga kababayan, let's say ipagpalagay natin yung isang taong yon nanalo ng 500 million. Marami mga tao kung sakaling ilalabas yung kanyang pangalan at kanyang pagkakakilanlan at yung mukha niya mga kababayan, marami mga masasamang tao mag-i-interest dito sa taong ito dahil nga nanalo siya ng napakalaking halaga. At malaki ang posibilidad mga kababayan na wala pang isang buwan, etong taong nanalong ito, baka bawian na ng buhay. Kasi nga, pag-iinteresan po ito ng mga taong masasama dahil para makuha lamang po yung pera na napalalunan po niya. Ano po, kaya kung titingnan po natin, etong sinasabi ni Senator Rapi Tulfo na ilabas yung pagkakakilanlan nung tao na nanalo sa loto ay talagang napakalaki pong pagkakamali. Dahil unang-una, karapatan naman ng tao na maprotektahan po yung kanyang privacy, mga kababayan, lalo na kung siya ay nanalo po sa loto. Ano po, ipagpatuloy pa natin?
malaman ng tao na eto, may totoong nanalo parang. Then, kung yung sinasabi mo dati ay isinisiwalat o ipinapubliko yung mga winners at ngayon hininto na, ang tanong, bakit hininto? Maybe meron ng mga na-kidnap o na-hold up o na-harass dahil yung kanilang pangalan ay naisa media at dahil sila ay winner, kaya nag-isip ang PCSO na internal na lang, na patakan nila na huwag na isiwalat. Again, for me, dapat talaga kung ang ating pag-uusapan ay hindi na magtaka o magduda ang taong bayan. Again, going back to my suggestion, Kaya nga kung mapapansin po natin, ang ginagawa ng PCSO ngayon, ine-edit pa nila yung damit. Mga kababayan, ano po yung mismong pagkakakilanlan ng tao para nga hindi pumapahamak at malagay sa alanganan yung kanyang buhay. Tapos ang isinasuggest pa ngayon ni Senator Rapi Tulfo na ilabas sa publiko yung pagkakakilanlan ng tao na yon. Eh di namatay agad yon. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? So we'll start yung Congress at sa Senate Oversight Committee, i-monitor yung mga winners para titingnan sa Congress at sa Senate na talagang totoong tao yung mga nanalo. Kasi syempre, ang inyong concern is kailangan kung may nananalo, dapat napupunta sa kanila yung papremyo talaga sa mga natin. Correct. Betos. Sa ngayon kasi mataas yung pagdududa ng taong bayan na yung mga nanalo ay planted lamang at sila lang dyan sa PCSO ang naikinabang doon sa panalo, doon sa pera, sapat ng mga lotto games. Yeah. And yun nga po, no, because ang inyong nais ay magkaroon ng oversight committee, ang inyong mungkahi, no? Meron na po bang naisumite na talaan ng mga pangalan ng mga winners na isusumite po sa kumbaga closed door executive session? Merong ibinigay sa amin pangalan ng mga winners ng PCSO, pero kukunti pa lang, hindi pa kumpleto. At hindi binigay yung mga pangalan ng mga nanalo malalaking premyo. And that is why sa mga susunod na hearing, sasabihin na namin yung mga dokumentong iyon. At syempre, that will be done in an executive session at hindi pwedeng ibulgar. At respetuhin namin yung patakan ng PCSO alang-alang na seguridad ng mga winners. Okay. Kaya sabi dito naman Melissa Smith, ayan, Arturo Eufemia, 58, was killed in his home yesterday by robbery. Just 2 weeks after his wife reportedly won or nanalo. Ano po pagkatapos mai-report na nanalo ng 19.6 million jackpot in a state run lottery. O biruin nyo mga kababayan yun ha, nabalita. Ano po, nabalita na nanalo. Pagkatapos mabalita na nanalo, yung asawa niya ay napatay po sa mismong bahay po nila dahil ninakawan. Di umano. Ayon po dito sa comment. Ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan, etong sinasabi ni Senator Rapi Tulfo, napakalaki po talaga ng butas nito. Kasi pagka halimbawa, yung mga nasa comment section nating tao, may isang nanalo dyan sa loto, tapos inilabas yung pagkakakilanlan, wala pang 1 buwan, o baka nga wala pang 2 linggo, bawian na yan ng buhay. Dahil baka mabalitaan na lang natin yan mga kababayan, ninakawan, hinold up, o di kaya naman kinidnap. Mga kababayan, dahil nga sa ibinalita at inalabas yung pagkakakilanlan na siya yung nanalo sa loto. Anyway, Jam Castillo, mega love shoutout ipagpatuloy pa natin. Okay. So sabihin na so may nasabit na, meron na po ba tayong information on yung kumbaga date range kung kailan sila nanalo? Kasi syempre we'd like to know kung hanggang saan yung sakop nung listahang ito. Baka mamaya, this year lang, until last year ba, until 2 years ago pa? Good question. Kasi ang gusto kong mangyari is, bigyan kami ng listahan for the past 5 years. Ganong kalaya. Para matingnan ano ba yung nangyari noon at anong nangyari ngayon at ano pa nangyayari. So, we still don't have that data. As a matter of fact. Kaya nga, ang ni-request ko sa PCSO noon, during the last hearing, from the DICT, na mag-conduct ng pag-assess ng vulnerability ng PCSO computer system. Titingnan kung yung ba ay na-hack, kung yung ba ay namamanipula. And DICT nag-request sa amin na kung pwede bigyan sila ng 6 months. Sabi ko hindi, 3 months lang dapat. So 3 months na nag-lapse, tinawagan ko yung PCSO kahapon. And PCSO told me na tomorrow Friday,
maglalabas na sila ng result ng kanilang investigation, ng kanilang assessment, at meron silang tatlong concern. And excited ako kung ano yung tatlong concern. Now, come Friday, pag nalaman ko kung ano yun, of course, agad-agad ihiring natin. So in the next couple of weeks, malaman natin kung ano yung findings ng So malaki pala ang posibilidad na ito pong patungkol sa PCSO ay mapag-usapan pa rin po sa Senado. Hindi pa pala ito tapos, mga kababayan. Kasi nga naman, sinasabi nung iba meron daw dayaan. Pero kung titingnan naman po natin, mga kababayan, talagang handa naman talaga makipagtulungan na itong PCSO sa investigasyon nitong si Senator Rapi Tulfo. Pero kung ako ang tatanungin nyo, mga kababayan, yung sarili kong opinion dito sa sinabi ni Senator Rapi Tulfo, hindi po ako agree. Dahil malaki ang posibilidad na kung sakaling ilalabas nila yung pangalan nung nanalo sa loto, mga kababayan, mapahamak po yung taong yon. Ano po? Anyway, mga kababayan, punta na po tayo dito sa mismong topic po natin. Alam nyo, nakakita ako ng post galing po dito sa pahina. Ano po? At ang sinasabi po dito, mga kababayan, eto basahin natin. Sabi dito, bakit idinadawit ni Jonathan Morales credibility si Paquito Ochoa? Patanong, mga kababayan, naipakulong si Gloria Macapagal Arroyo or GMA sa ilalim ni Noynoy Aquino dahil sa korupsyon. Tao ni GMA at Digong, si Morales credibility. Si Digong ang nagpalaya kay Gloria Macapagal Arroyo. Kasama si Gloria Macapagal Arroyo ni na Senator Amy Marcos at Inday Sara Duterte na nagpatalsik kay Pantelon Alvarez nang sinabihan niya na sa kanyang ipai-impeach si Duterte, mga kababayan. Sabi pa dito, ang salitang impeach ang kanilang target laban kay PBBM. Sa ipinapakalat na 2 dokumento ni Maharlukang Hitad, gusto nilang ma-establish na totoo lahat ng mga sinasabi ni Digong sa Senate investigation ni Bato de la Rosa, mga kababayan. Sabi pa dito, at dito nila isinusulong ang impeachment para hindi makapasok ang ICC kung si Sara Carpio ang presidente. Mga kababayan, sabi pa dito, nakita ninyo sa Senado ang mga demanyor ni Ochoa. Kung si Senator Ronald Bato de la Rosa ang magtatanong sa kanya, mas matapang pa po siya kay Bato. Dahil kung titingnan naman natin, mga kababayan, kung susuriin po natin, kapag tinatanong ni Bato, etong si Morales, mas matapang pang sumagot etong si Morales dito kay Bato. Pero kung titingnan po natin, mga kababayan, kung papansinin po natin, kada magsasalita nga etong si Morales at may isasuggest na tao, agad ipinapatawag ni Senator Bato. At nung isinadjust na ni Morales, etong si Duterte, mga kababayan, biglang nag-iba yung timpla nitong si Senator Bato de la Rosa. Sabi pa dito, mga kababayan, basahin pa natin. Siya ang may pinakamataas na boses at naiipilit kung ano man ang sinasabi niya. Anong ibig sabihin niyan, mga kababayan? Dahil nga si Morales ang nasusunod dun sa hearing, hindi si Bato. Sabi pa dito, iisa lang ang sagot, set up yan ng pangkat ni Duterte at kung saan ang mga hudas na bayarang ito ay nakakasama rin nila sa panghuhudas ni Gloria Macapagal Arroyo. Dahil tao ni Gloria Arroyo, dati si Morales credibility. Ano po sabi pa dito? Nung tinanong siya ni Jinggoy Estrada kung paano bumalik sa PNP at nakuha sa PIDEA kahit pa marami siyang kaso, graft, corruption, dismissal at kung ano-ano pa. Sinabi pa ni Jinggoy, malakas siguro ang backer mo sa PNP at sa PIDEA. Kaya nga kung titingnan po natin, kahit sino magtataka, mga kababayan, kung bakit etong si Morales po ay nakapasok sa PIDEA, ganong marami po itong kasong kinakaharap. Pwera na lamang kung malakas yung kanyang backer at yung kanyang backer ay katulad, mga kababayan, di umano, katulad ni Digong at saka ni Gloria. Natural, automatic makakapasok yan. Ngayon, mga kababayan, kung titingnan po nating mabuti, may mga video, may mga footage na kumakalat na kung saan habang nagtatalumpate etong si Duterte sa Malacanang, naando doon si Morales at patawa-tawat sobrang saya pa nga. Mga kababayan, yun pala, malaki ang posibilidad di umano na eto palang si Morales, mga kababayan, tao pala talaga nitong si Digong at saka po nitong si Gloria. Dahil unang-una, paano natin nasabi kanina na etong si Morales ay gumagawa ng isang ebidensya, mga kababayan, para masira yung kredibilidad ng isang tao. Dahil alam naman po natin, mga kababayan, kung kiniklaim ni Morales na siya yung gumawa nung dokumentong dalawa na ipinapakita nitong si Maharlika,
malaki ang posibilidad mga kababayan na kung ano yung ginawa niya sa panahon ni Pinoy, kumbaga, di ba itong si Morales may kinakaharap na kaso na false testimony mga kababayan. Kung etong si Morales ay may kinakaharap na kaso na false testimony at etong si Morales dati ay sinubukang tumistigo laban kay Ping Lacson mga kababayan at yung nag-utos kay Morales or nasa sa likod nitong si Morales ay nag-public apology kay Ping Lacson at sinasabi na kasinungalingan lamang yung mga inaakusa nila kay Ping Lacson, malaki talaga ang posibilidad na itong ginagawa ni Morales mga kababayan ay talagang trabaho na po niya at pinagkakakitaan po niya ang gumawa ng peking ebidensya laban sa isang tao na inaakusahan po nila. Dahil kung titingnan po natin mga kababayan, kung nagawa nila kay Ping Lacson dati, kayang-kaya po nilang gawin kay PBBM ngayon. Dahil kung papansinin nyo po, kung i-analyze nyo mga kababayan yung proseso ng kanilang ginagawa na paninira kay PBBM, katulad din po ng proseso ng ginawa nilang paninira dito kay Ping Lacson. At hindi lang yan, yung ginagawa nila na pag-destabilize kay PBBM, katulad ng proseso na ginagawa po nila na pag-destabilize dati kay ERAP. Kaya kung titingnan nyo po talaga, malaki ang posibilidad na yung nasa likod ng galawang ito mga kababayan, hindi lang si Digong. Kung hindi malaki ang posibilidad, di umano, hindi siya inaakusahan ko mga kababayan, malaki ang posibilidad na si Gloria din. Ngayon, kung titingnan po natin, sabi pa dito, tao pala ito ni Gloria Macapagal Arroyo at Digong Duterte. Kaya siya natanggap at bumalik na parang wala lang. Ang mga sinasabi niya na natatakot at ipapapatay siya, anak ng tokwa. Wala sa mga ikinikilos ni Morales na siya ang pinakamatapang sa Senado dahil protected siya ng mga bumabangga kay PBBM. At ang mga bumabangga kay PBBM may historya ng extrajudicial killings. Karamihan na nasa palibot na kaibigan ay mga kriminal. Mga kababayan, kaya nga kung titingnan nyo po mabuti, si Morales hindi natatakot mamatayan. Bakit? Paano ba naman matatakot bawian ng buhay ang si Morales? Protektado yan mga kababayan nung mga nag-utos sa kanya para gumawa ng peking dokumento at sirain po si PBBM. At alam naman natin mga kababayan kung sino yon. Kung nagagawa nga nila dati dun sa mga ibang opisyalis na sirain yung credibility ng isang opisyalis mga kababayan, kayang-kaya po nilang gawin yan ngayon kay PBBM. Kaso nga lang sa panahong ito ngayon, hindi na po bobo yung mga tao. Matatalino na po yung mga tao at marunong na po mag-research at mag-analyze ng mga inilalabas po nilang balita. Ngayon kung titingnan pa po natin mga kababayan, paano natin nasabi na ito pong si Morales ay isa sa mga naging tauhan dati nitong si Gloria Macapagal Arroyo. Dahil kung titingnan po natin, punta po tayo dito. Kung makikita po natin mga kababayan, ito yung isang halimbawa ng kasinungalingan niyang si Morales. Dahil kung papansinin po natin, yung isa sa mga nag-utos kay Morales na kasamahan dati, di umano, nitong si Gloria Macapagal Arroyo, after 16 years, humingi po ng pasensya dito kay Ping Lacson. Dahil sa mali po, yung ginawa nila na idinikit nila yung pangalan ni Ping Lacson sa ipinagbabawal na gamot. Anyway, i-translate na po natin sa Tagalog para maintindihan po nating lahat. Ito yan mga kababayan. Wait lang ha. Yan. Kung makikita nyo po dito ang sabi dito, ito yung source natin mga kababayan ha. Itinranslate ko lang sa Tagalog para maintindihan po nating lahat. Sabi po dito mga kababayan, yan. Matapos ang 16 na taon, humingi ng paumanhin si Corpus kay Senator Lacson sa maling pag-uugnay sa kanya sa drug trade. Sabi pa dito mga kababayan, matapos ang 6 na taon, naghihirap na taon, isang public apology ang tuluyang inalis kay Senador Panfilo M. Lacson sa mga umaano'y link sa operasyon ng iligal na droga. Ito ay matapos humingi ng public apology si Victor Corpus, retired Chief ng Intelligence Services of the Armed Forces of the Philippines, o etong ISAP, na nagkamali siya sa pag-uugnay kay Lacson sa mga umano'y iligal na droga. Kaya nga kung mapapansin ninyo, napakalaki mga kababayan ng kontribusyon dito nitong si Morales kasi siya yung ginamit nitong si Corpus na huling testigo laban po dito kay Lacson. Paano natin nasabi? Kung makikita ninyo sabi dito sa balita, eto ha, police officer links Lacson to drugs.
Eto, kung makikita ninyo, he was supposed to be the last witness to be presented by Col. Victor Corpus, Chief of the Intelligence Services of the Armed Forces of the Philippines, ISAP, until the Senate probe on Lacson alleged drug activities ended last year, mga kababayan. Dahil kung makikita ninyo, bukod kay Mary Ong, eto pang si Morales. Kaya nga kung makikita nyo po dito, sabi dito, former anti-narco agent Mary Ong and Morales were among the witnesses tapped by the government in its anti-narco politics campaign. Mga kababayan, dahil nga naman, eto pong si Morales yung isang kahuli-hulihan na witness na ginamit nitong si Corpus laban po dito. Kaya Panfilo Lacson. Ano po, sabi pa dito, mga kababayan, basahin pa natin. Si Lacson, dating Philippine National Police PNP Chief, co-chairman ng Senate Justice Committee, ay tinanggap ang paghingi ng tawad ni Corpus. Mga kababayan, biruin nyo kung gaano kabait etong si Ping Lacson. Matapos sirain or subukang sirain yung kanyang credibility, mga kababayan, inakusahan siya na drug trafficking. Pinatawad niya, mga kababayan, etong si Victor Corpus na gumamit or ginamit etong si Morales para idiin siya lalo. Ano po sabi pa dito, basahin pa natin. Ang video apology ni Corpus ay nakapaloob sa isang Facebook page na tinatawag na Ponto de Labra. Matagal na itong darating, gayunpaman, pinapahalagahan ko pa rin ang kanyang kilos ng pagpapakumbaba at katapangan sa paggawa nito. Sabi pa dito, hindi na kailangang sabihin, tinatanggap ko ang kanyang paghingi ng tawad, sabi ni Lacson. Sabi pa dito, sa isang testimonya sa harap ng Senate Committee Public Hearing, nagbabala si Corpus na ang Pilipinas ay maaaring dumausdos patungo sa isang narco state. Sabi pa dito, sa kanyang mga unang taon sa AFP, nakapasok si Corpus sa kilusang komunista. Makalipas ang ilang taon, lumabas siya upang sumali sa Armed Forces of the Philippines. Kanyang pananatili bilang hepe ng ISAP, iniugnay ni Corpus si Lacson sa operasyon ng illegal na droga. Ano po, sabi pa dito, sa isang pagkilo, sinabi ni Corpus na ang paggawa ng accusation or akusasyon ay isang matinding pagkakamali sa kanyang bahagi. Ibig sabihin, mga kababayan, kung etong si Corpus ay sinasabi po na yung kanyang accusation na ginawa ay napakatinding pagkakamali po na nagawa niya sa kanyang bahagi, ibig sabihin, yung pagkuha niya kay Morales talagang planado. Ano po, talagang ginamit nila etong si Morales at ginamit po nila yung paninira ni Morales at yung talento ni Morales na mag-fabricate ng ebidensya laban po dito kay Panfilo Lacson. Kaya nga kung makikita ninyo, buti pa nga itong si Corpus, marunong humingi ng pasensya sa kanyang nagawang kasinungalingan. Samantalang eto pong etong si Morales, hanggang ngayon nagsisinungaling pa rin. Ano po kasi dito, maliwanag naman eh. Ako nagtatanong lang, hindi kita inaakusahan. Paano mo kaya na-attempt na di umano pakainin yung mo nanggaling sa mga ganitong klase ng bagay? Ano po, sabi pa dito, mga kababayan, eto, basahin pa natin. Inamin niya na ang kanyang impormasyon ay panlilinlang at pandaraya. Mismong inamin po ni Corpus na yung kanyang impormasyon laban kay Lacson, mga kababayan, na kung saan ginamit po nila etong si Morales ay isa lamang pong impormasyon ng panlilinlang at pandaraya para maidiin etong si Lacson at maakusahan po nila na drug trafficking, mga kababayan. Ano po, sabi pa dito, ang matinding pagkakamaling ito na aking ginawa ay sumisira sa reputasyon ni Senator Panfilo Lacson, sabi ni Corpus. Sabi pa dito, para sa malaking pagkakamaling ito sa aking bahagi, ako ay buong kababaang loob at taus-pusong nag-aalay ng aking pampublikong paghingi ng tawad kay Senator Lacson at sa kanyang buong pamilya. Dagdag pa nito, sabi pa dito, sinabi ni Lacson na oo, nalaman ko na rin sa wakas ay inamin na ni ex-ISAP Chief Victor Corpus sa publiko na siya ay hindi makatarungang nagkasala sa akin sa pamamagitan ng pagpapasakay sa pamamagitan ng isang panluloko na maliwanag na tinutukoy si Angelo Ador, naway na siya ay mismong magkaroon ng binawing 13 taon na ang nakaraan kahit itinuturo na may pananagutan sa pagsuko sa kanya ng mga gumawang pagsisinungaling laban sa akin. Idinadawit ni Mawanay
si Lacson ang pagkakasangkot sa drug trafficking. Kalaunan ay binago niya ang kanyang kwento, mga kababayan. So ngayon, etong tanong ko kay Morales, kung etong si Corpus ay nagawang humingi ng tawad dito po kay Senator Lacson or dito kay former Senator Lacson, dapat ikaw din kasi napakalaki ng naging parte mo dito. Marami kang nasabi na kasinungalingan laban po dito kay former Senator Lacson. Mayroon ka pang sinasabi na may inutos sa'yo etong si Senator Lacson na isang tao na ipinatumba sa'yo. Meron ka pang sinasabi, naging drug LBC ka nitong si Senator Lacson. So dapat bawiin mo yan ngayon sa publiko at dapat itigil mo na yung ginagawa mong kasinungalingan. Diba mga kababayan, kasi yan din yung magpapahamak sa'yo pagdating ng araw. Morales, kaya kung ako sa'yo, itigil mo na yung mga kasinungalingan mong yan. Kasi kung titingnan po talaga natin, obvious naman kung bakit eto kahit walang kakwenta-kwentang bagay, pinagtuunan pa ng pansin ni Senator Bato de la Rosa. Kasi nga naman mga kababayan, gustong-gusto nila ayon do sa mga balitang lumalabas di umano na mapababa po agad sa pwesto etong si PBBM para hindi po makapasok ang ICC dito sa ating bansa. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ito pa yung isang patunay mga kababayan na kung saan ito nakita po natin, kapopost lamang po nito noong April 6, 2024 mga kababayan. Sabi po kasi dito, Ping Lacson kay Victor Corpus, napatawad ko na siya. Sabi pa dito mga kababayan, eto yan, inaalala ni dating Senador Ping Lacson si dating Intelligence Services of the Armed Forces of the Philippines, ISAP, Chief Brigadier General Victor Corpus at sinabing napatawad na niya ito. Sabi pa dito, sa Instagram post ng dating senador, inihayag nito ang kanyang mensahe para kay Corpus na kamakailan lang ay pumanaw na sa edad na 79. Sumalangit nawa yung kanyang kaluluwa. Sabi pa dito, eto, Brigadier General Victor Corpus, AFP, 16 years after the committed the wrongful acts by destroying my honor and integrity through false intelligence information, si Corpus umano ay may lakas ng loob na lumapit sa kanya ng personal upang humingi ng tawad at nag-issue ng public apology. Buti pa nga itong si Corpus, mga kababayan, marunong lumapit at humingi ng patawad sa kanya nagawang kasalanan. Samantalang si Morales, mga kababayan, hanggang ngayon, nagsisinungaling pa rin at nagpapabricate pa rin ng mga kwentong barbero para masira yung gobyerno na nakaupo ngayon. Dahil nga naman, mga kababayan, di umano yan ay hanap buhay na po niya ang magpabricate ng kwentong barbero para masira ang isang tao na pinasisiraan sa kanya. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, he had the humility and courage to come personally to ask for forgiveness and thereafter even issue a public apology. Needless to say, I had already forgive him even before he asked for it. May he rest and peace. Yan po yung sabi nitong si former Senator Ping Lacson, mga kababayan. Kaya pala ito kung titingnan po ninyo, kada tinatanong nitong si Senator Bato de la Rosa, etong si Morales, kung sino yung nagpakansila nung pre-operation report po nila kaya hindi nila naisagawa yung kanilang pag-iimbestiga, mga kababayan, lagi niyang itunuturo etong si Paquito Ochoa. Yun pala mga kababayan, eto kung iisipin po natin, kung etong si Gloria ay naipakulong nung panahon ni Pinoy, malaki ang posibilidad na hanggang ngayon may galit pa rin etong si Gloria dito po kaya Pinoy. At ang ginagawa po nila ngayon na pagdawit doon sa mga dating cabinet member ni Pinoy, mga kababayan, ay isang parte na siguro baka inutos di umano dito kay Morales. Kaya nga kung mapapansin po natin, kahit wala namang basihan yung ebidensya, talagang pinipilit po nilang halukayin. Kahit wala naman pong basihan, yung dalawang dokumento na kumakalat na mismong ikinlame ni Morales na ginawa po niya na wala namang record sa PIDEA, talagang pinipilit po nilang halukayin. Yun pala mga kababayan, di umano, parte po ng kanilang plano para masira lalo etong si PBBM. Tapos ngayon mga kababayan, kung titingnan po natin yung ginagawa ni Senator Bato na sinasabi po niya na hindi po siya naniniwala na adik etong si PBBM
at saka itong si Ma'am Maricel Soriano damage control na po. Kasi nga after nilang siraan etong si PBBM mga kababayan, ngayon sasabihin nila na hindi gumagamit etong si PBBM at saka itong si Ma'am Maricel Soriano. 'Di ba kung hindi ba naman mga loko-loko mga kababayan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ayan na malaki ang patunay na ito pong si Morales ay napakalaki ng parte dun sa ginawang kasinungalingan nitong si Victor Corpus na humingi ng patawad dito po kay former Senator Ping Lacson, kasi marami nagsasabi sa atin noong nakaraan nung tinalakay natin etong ngalitang ito na kung saan mga kababayan sa sinasabi nila na mga didishet na paano daw natin nasabi na ito daw pong si Lacson ay inosente dun daw po sa accusation nitong si Morales at saka daw po nitong si Victor Corpus. Ngayon mga kababayan, yung binasa ko kanino sa inyo na humingi ng tawad si Victor Corpus at sinabi niya na yung kanyang accusation kay former Senator Trillanes ay isang panlilinlang at pandaraya mga kababayan, dun palang inosente na etong si former Senator Ping Lacson. Kasi nga naman, eto kung babasahin po natin itong balitang ito, sabi kasi dito, Police Officer 1, Jonathan Morales, also known as Agent Morris and former operative of the narco groups or narcotics group, also expressed disappointment over his removal from the Justice Department Witness Protection Program. Ayan, kung makikita po ninyo, kaya nga etong si Morales, napapasok po yan sa WPP. Kasi nga, yan po ay nagsilbing testigo ni Corpus laban po dito kay former Senator Ping Lacson. Yun nga lang mga kababayan, hindi na po natuloy yung kanyang pagtestigo dahil nga mga kababayan, alam naman po natin na from the start pa lang na inaakusahan nila etong si Ping Lacson talagang scripted na po at gawa-gawa. At yung mismong nasa sa likod po niyan humingi na po ng pasensya dito kay Ping Lacson. Ano po, magaling po yung maliwanag tayo na yan mga kababayan, yung mga pagtestigo niyang si Morales ay trabaho na po niya yan. Ano po, at pinagkakakitaan na po niya yan mga kababayan ng napakahabang panahon. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin dito sa nakita nating balita galing po dito kay Batas with Attorney Claire na kung saan mga kababayan, eto kung si Duterte nagtatanim ng ebidensya, si Morales mga kababayan nagpapabricate ng ebidensya. Si Digong nagtatanim ng ebidensya, si Morales nagpapabricate ng ebidensya. Tandaan nyo pong mabuti eto i-play na po natin sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Attorney Claire. Subscribe nyo po yung kanyang YouTube channel. Ano po, eto i-play na po natin. Na nakakasakit na ng ulo kasi naiiba yung issue. Hindi makontrol ni Senator Bato. Or hindi niya kinukontrol, he just let him talk. Kahit anong issue. Diba? Sabi ko nga, itinutumbok na naman niya, partner, yung mandato ng PIDEA na dapat mag-imbestiga na. Sabi ko nga, partner, paano mag-iimbestiga ang isang ahensya kung ikaw mismo wala ka na ibibigay na ebidensya? Para ikaw, pinagbintangan ka lang. O ayan, si Rod. May ano yan may dating dokumento yan, magamit, iimbestigahan nyo. Yun lang. Ganun na ba yun? Hindi pwedeng ganun, partner. Diba? Ikaw mismo na nagbibintang, kayo ang mag-produce ng konkretong ebidensya para kumilos ang gobyerno mo. Kasi nangyayari fishing expedition kayo Ang topic nyo lang dito, PIDEA leaks. Document na sinasabi nyo lumabas. Tapos ang tinutumbok nyo na ngayon, kasi magpa-drug test na siya. Para wala nang problema. Diba? Parang hindi kasi siya yung issue. Diba? Pati nga sabi ko yung pati 2-minute na paglabas ng result ng drug test na isinagawa ng St. Luke's. Pinasok, partner. No, which is not part of the agenda. Pati yun. At ngayon, papatawag pa yata yung taga St. Luke's. Which is, Senator Bato, lumalawig ka na. Diba, hindi na yan part. Ang maganda kasi dito, partner. Kasi nga kung mapapansin po ninyo, wala na dun sa main topic yung ginagawang investigasyon ni Senator Bato de la Rosa. Yung investigasyon po niya, wala na po sa PIDEA leaks. Kung hindi mga kababayan, naandudo na sa drug testing result ni PBBM. Ano po, uulitin ko mga kababayan, dapat magkaiba po yun. Kasi ang pinag-uusapan ni Senator Bato de la Rosa
doon sa kanyang komite mga kababayan yung PIDEA leaks. Pero ngayon, siguro ngayong Monday, ang iimbestigahan na po nila yung taga St. Luke's mga kababayan. Di umano parang ipinatawag din po ata yon para patunayan kung bakit 2 minutes lang ang itinagal nung drug testing nitong si PBBM. Kumbaga kung titingnan po natin, napakalayo na sa mismong pinag-uusapan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Lumabas na rin si Senator Cheese Escudero. You want to say something, Your Honor? Please continue later, ha? Very briefly, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the Chairman will consider and did not rule upon it at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, the only the truth and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge. What he knows to be and known to him to be known to be. Hindi Tama. naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo? Hindi po pwedeng ganun. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal, na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Tama. Ngayon, kung may sinabi man yung taong yung tao yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant, na hindi na niya maalala. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung maaalala niya at babanggitin niya, yung informant, para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Ginoong Gadapan na binabanggit ang pangalan ng dating Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa, pero ayon sa Chairman ay wala na. Yung kiausap at kilala lang din niya, si Ginoong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya na mayroon daw tiga Napolcom na kumausap sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya, hindi kung sino pang pangalan ng binanggit doon tiga Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, aabutin na po tayo ng Disyembre, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit. Kasi ang mangyayari dyan sa investigasyon ni Bato, mga kababayan, kung hindi niya kayang gawin na limitahan yung mga sinasabi ni Morales, lalawig po yan ng lalawig. At malaki ang posibilidad, mga kababayan, na maging ang probinsyano yan, na parami ng parami yung mga karakter na involved dun sa kwento, mga kababayan. Kaya nga kung titingnan po natin, kung etong si Senator Bato ay magpapanatili dun sa kanyang pagiging sunod-sunuran, dito sa mga sinasabi nitong si Morales, asahan po natin, baka abutin talaga ng December yung investigasyon ni Bato sa PIDEA leaks na walang kakwenta-kwenta. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Ng ating testigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, a point of order. Narinig ko po yung motu proprio investigation ng Chairman. Sabi po ninyo, yung drug haul sa Batangas at yung PIDEA leaks. Ngayon, kung ang posisyon po ng Chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumentong yun at gaya ng sabi ng Chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? Dapat po sumentro na po ang investigasyong ito. Sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng Chairman na authentic? Ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang issue din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yun kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA. Kung nandun man yun ng simula. Kung hindi yan tinurn over kay Director Francia, sino man ang nakakuha ng dokumentong yun, sino nga ba ang bumunot doon? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng komiteng ito. Naimbitahan na natin si Binibining Soriano para tanungin kaugnay nito. Pero ang issue nga natin ay yung Batangas at yung PIDEA leaks. Hindi yung sinasabi doon sa leak mismo. Pwedeng puntahan yun. Pero subject matter na po marahil yun sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yon. Pero pansamantala sa isyong ito, ang nais po nating malaman saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yun sa panahon ng Chairman, nasaan na yun ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA nung file na yon, nung papel. Kaya nga para matapos itong investigasyon ni Senator Bato, dapat patawagin niya si Maharlika. Dapat pilitin niyang makapunta si Maharlika sa Senado para mailabas kung sino yung nagbigay sa kanya ng documents. At doon pa lang, mga kababayan, tapos na ang usapan. Tapos na po yung issue doon sa PIDEA leaks. Dahil tukoy na alam na kung sino yung nag-leaks ng document dahil si Maharlika lang naman ang makakaalam niyan kung sino yung nagbigay sa kanya ng mga dokumento. Ano po, ipagpatuloy pa po natin. Na yun.
at ng mga retrato at sinumpaang salaysay nung sinasabi po ni Ginoong Morales na informant po niya, na hindi po niya maalala sa ngayon. Again, Yes, Your Honor. for the consideration of the chairman at a later time and for the chairman to rule upon it at a later time, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you to my distinguished colleague, Senator Po, for granting me leeway to speak. So sinabi niya, lahat ng wala kang personal knowledge, wala ka dapat na banggitin about that because that's just hearsay evidence. Tama. Chismis. Puro chismis Chismis. yun. Kasi Oo. walang ebidensya. Oo. 'Di ba? Para bang ang dami mong na name drop tapos wala kang ebidensya. Ang dali kasi mag-name drop. Sa atin lang partner, hindi naman natin sa dinudurog itong si Jonathan Morales. But you have to give evidence. Siguro mga kaibigan, ito lang yung thinking ko because kasi ako, lawyer. Oo. Sa bawat salita, pwede ako makahanap ng ba't ganun, ba't ganyan, ba't ganun. So yun lang yung sa akin, kulang. May kulang. Kahit sabihin ko na sinabi ni Senator Jinggoy, pero nag-iwan siya ng statement bago siya umalis na sinasabi niya na itong dokumentong to galing Sa PIDEA. kay Jonathan. Jonathan. Kay Jonathan lang. Kasi nga, wala sa PIDEA list si PBBM. Ah. Wala sa PIDEA list si Narcolis, si si Maricel. Oo. Diba? Parang gano'n. Saka yung So sa flow. ganung statement na sinabi niya na galing, yung dokumento ay galing lang kay Jonathan. Categorically, sinabi niya. Oo. Mr. Chair, if I may. Yes, Gwen. Tama po kayo dyan, Mr. Chair. Alam nyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Because I think he kept a copy. Siya sigurong nag-leak. Anyway, that is my own opinion, and I believe in it. Ah. Sandali lang. Pag when I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. And this person has Unahin natin muna ang senador. This person has been charged of violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court, Branch 4 in San Fernando, Pampanga. Lumalabas dito na mayroon siyang galit sa PIDEA dahil ang PIDEA ang nagtanggal sa kanya sa serbisyo. Ito ay may koneksyon doon sa pagplanta daw niya ng ebidensya sa isang kaso na nakasampa sa San Fernando City, Pampanga, na maaaring may kinalaman doon sa kaso na still pending patungkol na sa kanyang false testimony. Ngayon mga kababayan, yan yung isang dahilan, kahit nung nakaraan sinabi na naman natin yan, kung bakit yan si Morales ganun-ganun na lang, yung mga paninira laban po kay PBBM at saka dito sa PIDEA. Kasi nga mga kababayan, kung ikaw ay nasipa sa trabaho, kung ikaw ay napatalsik sa PIDEA, sasama talaga ang loob mo. Lalo na mga kababayan, kung masama pa yung dahilan. Ang problema kasi dito kay Morales mga kababayan, kaya napatalsik siya sa PIDEA kasi nga nagpapabricate siya, di umano, ng mga ebidensya. Nagtatanim siya mga kababayan ng mga ebidensya doon sa mga tao na inaakusahan po nila. Or sa madalit salita, gumagawa siya ng ebidensya laban po doon sa isang tao mga kababayan na nahuhuli po nila na gusto niyang taniman ng ebidensya. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Kasi lumalabas, hindi na niya natuloy yung unang kaso laban sa Chinese nationals dahil binawi niya ang kanyang ebidensya roon at sinabing nagplanta lang siya ng ebidensya. In violation of Article 180 of the Revised Penal Code, is tungkol ito sa false testimony. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, estafa pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City, slight physical injuries pending before Branch 72, Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. And the same evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. That's all, Mr. Chair.
So, in other words, ano yun? Kinukumpirma niya na? Kinukontra niya. Oo. Kinukontra niya yung sinasabi ni Senator Bato. Sandali. Ibig mo sabihin, pati ako naloko ni Morales. Kung sinabi ko na yung papel na yun ay authentic, sabihin mo na naloko ko ni Morales. Hindi naman po yun. Yun po ay sagal ng akin lang po. Matay ko pong isipin sa akin po sa sarili. Pero mo, nakita mo yung papel. Ulitin ko nga, nandoon yung mga pangalan ng nasasakyan ninyo. Kinonfirm ninyo na organic vehicle ninyo yun. Di ba? O siya, kinonfirm niya, siya ang pumirma. Papel yun, siya pumirma. So, ngayon, ang problema lang is hindi natin malocate yung papel. Nasaan yung papel. Pero, wag mo kung do not impress me that ako'y naloko ni Morales. Hindi naman po yun. Wala talaga yung papel na yan. Wala as far as you are concerned dahil wala talaga sa inventory ng records ninyo. Am I correct? Yes, sir. Hindi mo makita. Hindi ko po makita. Pero hindi mo masabi na yung papel na yun is inauthentic. Hindi talaga authentic yun. Sige nga. Yun po ay opinion ko po, Your Honor. Opinion mo? Yes, sir. Napapatingin na lang si Senator Jinggoy Opinion mo? Ako, findings ko yun. As the chairman of this committee, yes, sabi ko yung papel na yun. Wala akong kinikilingan. Sabi dito ni Edgar Casas, ang tanong, convicted ba si Jonathan Morales? Meron po siyang kaso, akusado po siya. Ano po ibig sabihin? Kung siya po ay akusado, questionable mga kababayan, yung kanyang pagkatao. Ano po, kung questionable yung kanyang pagkatao, magtitiwala ka ba sa ganon? Na meron, nabasa na nga natin yung unang ginawa nila kay Ping Lacson, na talagang siya rin yung kinuha na testigo mga kababayan, nitong si Corpus mga kababayan laban dito kay Ping Lacson, nakalaunan ay binawi po nitong si Corpus at sinabi niya na yung accusation niya dito kay Ping Lacson na witness pa niya itong si Morales mga kababayan pandaraya at kasinungalingan. Kung doon pa nga lang questionable na mga kababayan, malaki din ang posibilidad na yung mga sinasabi dito ni Morales wala talaga pong katotohanan. Kaya kung mapapansin po ninyo, hindi naman porket mga kababayan akusado yung isang tao magsasabi na lagi ng totoo yan or di kaya naman nagsisinungaling po yan. Pero kung titingnan po natin sa dami ng mga reklamo na kinaharap nitong si Morales mga kababayan, talagang questionable talaga yung pagkatao niya. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ito ayan objectively. Ikaw ba? Maka-generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung pre-ops na mayroong markings pa, nakasiros doon, naka-markings pa doon yung mga butas ng panser na ginamit doon para pagsaksak sa passenger. Ibig sabihin, gawa, kayang gawin yun? Hindi naman. That is scientifically improbable. So you mean to say na mali ako sa aking impression? Hindi naman po yun. Sige nga, you state your stand. By opinion. As far as PDEA is concerned, wala talaga yung document na yan. Naniwala ko sa inyo. Yes. Makita. Ano nyo makita? Tinanggal lang ito sa panyo nyo. Kahit makita nyo kayo 1,000 times, hindi nyo makita yung papel na yan dahil wala na. Nandoon na sa social media. Nagkalat na. Pero kung sabihin mo na hindi authentic yun, my God, mabalik ako sa grade 1. Kung sabihin mo na hindi authentic sa yung papel na yun. May apology, Your Honor. Pero yung nga, I also... Pabalikin nyo na sa grade 1 to walang alam to. Accept your statement na wala talaga yan sa inyo. Dahil hindi nyo malukit-lukit. Hindi nyo makita. Wala talaga. I don't think nagsinungaling kayo. General Lasso, I don't think nagsinungaling si General Lasso. Sinabi niya na wala yan. Wala talaga. Hindi makita. Dahil dinukot na nga sa file. Tinanggal. Tinanggal lang ito sa mga pasiner na yun. Tinanggal. Wala talaga. Hindi nyo makita. Wala. Pero kung sabihin nyo na hindi authentic, I bet my life, kung sabihin nyo na pagsabi ko na authentic yan, kung sabihin nyo hindi authentic. Mr. Chair, something lang kung sino may hawak. Yan ang tanong natin ngayon. I-locate, kaya nga tayo nag-conduct ng hearing to determine kung sino nag-leak niyan. Dahil ayaw natin na palaging gano'n na lang, may mag-leak na gano'n ka sensitive na information that will cause even the downfall of this country kung gano'n. So with that, di ba? Kung may isang senador na nagsabi na hindi to galing sa PDEA, galing sa'yo, doon dapat mag-start na investigasyon. Saan ba talaga ito galing? So, tingin ko, I doubt kung Senator Bato is an expert to check if a document is authentic o hindi.
Diba? Saka pa kung dapat pa bang ituloy yan, partner? Kung ganon naman ang nagiging tagbo ng hearing at puro partner, puro salita lang at walang inilalatag, walang ipinipresentang ebidensya, tama nga yung partner, yung sinasabi ng ilang mga senador dyan na puro chismis. Tama. Hindi lang senador. Pati sa House. Pati oo. Alam mo mga kayubi, ang dami talagang issue. Talagang sumakit yung utak ko, partner. Okay. Yung kay naman, yung kay may binabanggit na namang isang tao ito. Si Jonathan Morales. Diba? Pero inukil-kil kasi kailan ka na-dismiss. As ang dami niyang pag-dismiss. Ang dami niyang natanggal, na-suspend. So, dun pa lang mga kayubi, kapag madalas kang natatanggal, nababalik, nasususpend, in a way, may question eh. May problemang konti eh. Kaya ito nauungkat kasi parang paulit-ulit. Diba? So parang may problema. With the permission of Senator Bongo and Senator Robin Hood Padilla and of course the chair, let me invite you to who you are. Yes, Senator. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date? Dito siya nahuli mga kababayan. Dito nahuli ng matindi itong si Morales. Kasi hindi niya alam. Hindi niya alam kung kailan siya na-dismiss dito sa PNP. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? 1993. Kailan ka natanggal? Yan. Saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PIDEA po? PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question, kailan ka natanggal? When were you dropped from the rolls of the Philippine National Police? Madrap po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, ilan taon ka nagservisyo sa police? More or less 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I have received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang ano yan, Your Honor, na restored yan, Your Honor. You were admitted, you said you told us 1993. Correct? Admitted in the PNP? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. You were dropped from the PNP roll on 1994, the same month. Na-restore. Hindi po ako hindi po ako familiar doon sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung eksaktong dokumento. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang hindi kailangan ko sa dokumento. Your Honor. Ako alam ko kung kailan ako nakulong eh. Yun po, Your Honor, sa inyo. Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, bumabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari na matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po, kung meron po akong reference na document, maari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposible hindi mo alam kung... alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, di ba dapat mas makakalimutan niya pa mga kababayan yung kung kailan siya na-admit sa PNP, kung kailan siya nagsimula sa PNP. Dapat yun pa nga yung una niya makakalimutan kaysa yung natanggal siya mga kababayan. Dahil kung titingnan po natin, ang pinakamatagal po talaga yung na-admit po siya. At talagang yung pinaka-bago lang, let's say sabihin natin, pinaka-bago lang na nangyari sa kanya ay yun na-dismiss po siya. Dapat yun yung hindi niya makakalimutan. Makakalimutan niya kung kailan siya nagsimula, pero hindi niya makakalimutan kung kailan siya nagtapos at natanggal sa trabaho. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sadali lang, alam mo na na-admit ka noong 1993, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Kasi mga kababayan, eto nakikita ko dito Kaya siguro itinatanggi niya na hindi niya alam kung kailan siya na-dismiss dito sa PNP. Kasi nga naman, yun po kasi magiging sagot dyan ay may kaugnayan doon kay Lacson. Na kung saan mga kababayan, marami siyang mga nagawang kalokohan nung panahon na inaakusahan po nila etong si Lacson. Anyway, pagpatuloy pa natin. The following year na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi nyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay, you were dismissed a few months after, 1994 din.
Your Honor, service. Your Honor, yan pong ano ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan diyan na kung i-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga ano po. Hindi, kaya ayaw mong buksan yung pagkakaalis mo sa PNP dati kasi ayaw mong mabuksan yung mga ginawa mong kababalaghan, yung mga ginawa mong kalukuhan. Ayaw mong malaman ng buong mundo kasi magagamit na malaking laban sa iyo yon sa lahat ng kasinungalingan mo. Alam niyo mga kababayan, alam niya ni Morales, alam niya kung kailan siya nagwakas sa PNP kasi naging mainit na issue yan. Ngayon, kaya ayaw niyang buksan yan kasi malalaman ng sambayan ng Pilipino yung ginawa nila kay Ping Lacson. Ano po, na inakusahan nila ng kung ano-ano. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Yan, may mga dokumento na nandiyan, Your Okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismiss on draft, Your Honor. Graft. Draft, Your Honor. Hindi ko na- Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Sabihin mo, graft and corruption, tapos. Nagkasakit po ako noon, yan, Your Honor Yan yung naging basis ko noon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ano ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. So, yung dismiss at dropping from roles ay ang kaso mo is awol. Kasi nagkasakit ka? Yes, Your Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan. Kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated 3 years after, December 30, 1997. Am I correct? Yes, Your Honor. Dahil nagkaroon ako ng mga, ano nun, sa PNP rin, Your Honor, ang problema, hindi po sa akin. Dahil nagkaroon ako ng communication sa PNP nun dahil dyan sa, ano na yan, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya, na-reconsider yung aking yung aking pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Yan po yung sa trabaho nun, Your Honor, nung parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yan sa pleb. Kung di ako nagkakamali. Okay, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, nire-recall ko yan Kaya kung sasabihin nyo sa akin, yung mga exact date o ano bang mga hindi ko po talaga, tatapatin ko kayo, hindi ko talaga siya pero nire-recall ko siya para at least maiano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then, 1 year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Yun po yung... Hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung doon sa sakit o ano man. Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni General Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, ito yung nawalan ako ng nawalan ako ng ng karapatan, ma-avail yung due process. Kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing o notices na ako ay na-pre-charge o meron summary dismissal proceedings. Wala po akong natanggap. Kaya nga, kung ako man, ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre. Kita nyo, humaba na yung kwento niya mga kababayan. Pinahaba na yung kwento. Tinatanong lang naman kasi dito ni Senator Jinggoy Estrada kung kailan siya natanggal sa trabaho. Ano po sa PNP. Mga kababayan, tapos yun pinahaba na yung kwento para ligawin yung nag-iimbestiga. Charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabing ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako natanggap niya. Kaya yung... Wait nga lang mga kababayan. Magkwento muna tayo ng konti. Sabi dito, eto nakita ko to sa isang article. Ano po mga kababayan? Ito siya, pakita ko muna yung source natin. Baka sabihin ng iba fake news tayo. Yan. Eto yan. May mga kwento kasi dito kung paano nila siniraan etong si Ping Lacson. Dati. Eto ay isinulat ni Gotcha. Ayan, Gatcha. Jarius Bundok or Jarius Bundok yung nagsulat.
How not to protect a drug witness. Tagalogin ko na para sa inyo. Sabi dito mga kababayan, paano hindi protektahan ang isang testigo sa droga? Ito daw, si Agent Morales tunay na pangalan, Jonathan Morales, ay minsang nakatalaga sa intelligence unit ng PNP Narcotics Group sa Camp Crame, isang tanghali, isang araw sa kalagitnaan ng December 2000 sa kasagsaga ng impeachment trial ni Joseph Estrada. Tinawag si Morales sa opisina ng kanyang superior na si Superintendent Pancho Jubilia. Nakagagaling lang sa malapit na himpilan ng Presidential Anti-Organization Crime Task Force. Inutusan siya ni Jubilia na magmaneho ng Nissan Sentra sedan, plate number UGR 847 sa PAW CTF compound at ibinigay ang susi kay Senior Superintendent Michael Ray Aquino, ang operasyon head ng elite group. Bumalik sa kanyang mesa, makalipas ang isang oras, muling tinawag si Morales sa opisina ni Jubilia. Ipinababatid sa kanya ni Jubilia na si PAW CTF at PNP Chief Director malapit nang tumawag si General Panfilo Lacson dahil sila ay binabantayan upang bumuo ng isang bagong unit ng kontra-teroridad. Tumunog ang cellphone ni Jubilia at ipinatong niya ang kanyang braso sa mga balikat ni Morales habang naglalakad sila sa hall. Sabi dito, yes sir, ang sumagot si Morales sa tawag ni Lacson mga kababayan. Yun po yung kwento nitong si Morales mga kababayan ha. Yes sir, I have Agent Morris, handle it. Nagpakilalang sa si Morales or Agent Morris mga kababayan. Sabi ni Morales sa kanya, bago ibinaba ang tawag, Jubilia whispered to Morales, gusto mo bang maging LBC, courier ng Shabu? Ito pa yung sabi dito, there's big money in it. Yan pa yung sabi dito. And you'll become close to the PNP Lacson. Bago makasagot si Morales, nagpatuloy si Jubilia, kukunin mo ang kotse mula sa PAW CTF, magmamaneho pababa sa kanto ng T. Mapawa at F. Yuseco Street malapit sa Bloomie Treat, Manila at makipagkita sa isang Jimmy Say. Ang sabi pa dito, ang sasakyan ay naglalaman ng 20 kilo ng shabu. Hahawakan ito ng may pag-iingat dahil 2 araw nang ihahatid ni Chief PNP kaya hindi sumisipot si Senior Crisostomo Mendoza. Mga kababayan, sabi pa dito, ito basahin pa natin si PAW CTF ibinalik ni Hardy Vasquez, isang dating pulis na naghatid kay Morales ang susi ng kotse habang papaalis na si Morales. Tinapik siya ni Vasquez. Don't forget my cut. Yan po yung sabi dito. Okay. Walang takot na nakaramdam or walang takot na nararamdaman si Morales. Pakiramdam niya ay nasa mabuting kamay siya ni Lacson. Yan po yung kwento niya mga kababayan. Or yan po yung kwento ng mga accusation nila laban kay Lacson. Sabi pa dito mga kababayan, basta't maganda ang kanyang trabaho, nang maalala ang sinabi ng kanyang amo, huminto siya sa parking lot ng restaurant malapit sa kanto ng Santolan Road at Ortigas Avenue para tingnan ang mga gamit. May 2 itim na bag sa likuran ng upuan. Nagbilang siya ng 10 plastic ng bag ng puting pulbos. Sa bawat isa, 20 kilos okay. Bandang 2:30 PM, tinawagan ni Morales si Jubilia para sabihing malapit na siya sa San Lazaro Hippodrome. Sinabihan siya na maghintay doon ng ilang sandali dahil sinasanitize pa ni Jubilia ang lugar. Pagkatapos ng isang tawag sa telepono mula kay Jubilia, tumutuloy si Morales sa drop-off point. May sumakay na mukhang Chinese na si Jimmy Say at mataas na Tagalog. Sinabihan siyang magmaneho sa kanto ng F. Yuseco at Abad Santos Street. Doon ibinaba siya ni Say at binigyan ng 5,000 para sa pamasahe sa taxi. Mga kababayan, eto para may idea lang kayo. Ano po sabi pa dito, iyon lang ang unang syaburan niya. Gumawa siya ng iba pang misyon, kabilang ang pag-aresto sa mga drug lord para sa pangingikil. Kita niyo mga kababayan ha? Kaya ayaw pag-usapan ni Morales yan kasi lahat ng mga baho po niya talagang mahahalungkat. Ano po, kasi ang nangyari po dito, yung mga baho nila mga kababayan, di umano ay ipinahid po nila kay Panfilo Lacson. Dahil sino ba ang may issue ng pangingikil mga kababayan? Si Morales. Sino ba ang nangikil
sa isang pinaghihinalaan nila na Chinese na nagbibenta ng ipinagbabawal na gamot ng ikil ng 50 milyon. Pero kalaunan pinababa nila na tawaran, bumaba ng 8 milyon mga kababayan. Si Morales, kaya nga ayaw niyang pag-usapan yung mga bagay-bagay mga kababayan patungkol dun sa mga nangyari sa kanya sa PNP. Kung bakit siya nawala sa trabaho, kasi mabubuksan lahat ng mga kabulastugan na ginawa po niya. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin para may idea pa kayo mga kababayan. Sabi pa dito, eto, ang isang hindi malilimutan ay tungkol sa isang drug dealer na nagngangalang Boyet Melendres. Pinatawag sina Morales at Hubilla sa White House, ang opisyal na tirahan ng Chief PNP sa loob ng Camp Crame. Para sa mga tagubilin, habang papunta doon sinabi ni Hubilla kay Morales na nakatanggap si Lacson ng isang reklamo na si Melendres, isang malayong pinsan ng may bahay ni Estrada, ay pumasok sa kanilang teritoryo ng droga. Ano po, sabi pa dito, ang lalaki ay hindi lamang nagbibigay sa kanila ng isang run para sa kanilang pera sa tulong ng active duty at ex-cops. Niyuyugyug din niya ang kanilang mga tulak at customer sa kalye. Ipinakilala sa hepe, inutusan si Morales na pag-aralan, basahin pa natin, kung paano ipapasok si Melendres. Sinabihan siyang umiwas sa kanyang kumpare na si ex-cop na si Apolinario Sabino na nasa Melendres gang. Matapos ang ilang buwan, sa paghahabol, sinalubong ng team ni Morales si Melendres at ang kaibigan niyang si JP Silverio isang gabi sa Canyogan, Pasig City. Agad yan tinawagan si Hubilla na nagsabing hihilingin niya kay Lacson ang mga tagubilin. Tumawag si Hubilla at sinabihan si Morales na dalhin ang dalawa at ang kanilang Toyota car sa Pau CTF compound. Isang Mitsubishi van at may operatibang Pau CTF ang naghihintay doon. Nagmamaneho sila papuntang Cavite kung saan pinatay nila si Melendres at Silverio at sinunog ang kanilang mga katawan sa kanilang sasakyan. Isinalaysay ni Morales ang lahat ng ito kay State Prosecutor Gina N. Bebat Palamos sa anyo ng isang sinumpaang salaysay noong Setyembre 24, 2001. Noong panahong iyon, ang Senado ay nagsasagawa ng mga pagdinig sa mga accusation ni Armed Forces of the Philippines Intelligence Chief Col Victor Corpus at ng dating ahensya ng NARC na si Mary Rosebud mga kababayan. Sabi pa dito, tungkol sa narcotrafficking at money laundering ni Senator Lacson, kinuha ng kagawaran ng hustisya si Morales sa ilalim ng Witness Protection Program at sinabi sa kanya na malapit na siyang tumistigo, ngunit hindi sinabi ng mga opisyal ng hustisya kay Corpus ang tungkol sa kanya. Mga kababayan, biruin nyo ha, yan yung mga kwento. Yan yung kwento na pinabricate ni Morales dati. Para nga naman, maakusahan nila na eto pong si Juan Pilo Lacson gumagawa ng money laundering, gumagawa ng drug trafficking mga kababayan at iba pa. Pero kung tutuusin, ang may mga issue po at may mga kasalanan na ganyan ay walang iba kung hindi si Morales. Kasi si Morales lang naman yung nabalita sa mainstream media na nangikel sa isang Chinese mga kababayan ng 50 million hanggang sa bumaba ng 8 million. Ano po, sabi pa dito mga kababayan, kung makikita nyo pa, eto pa, noong Setyembre 24, 2001, nilagdaan ni Morales ang isa pang sinumpaang salaysay sa harap ng State Prosecutor Emmanuel Velasco. Isinalaysay niya noong September 12, nalaman ni Hubilla na papasok siya mula sa ginawa at hinaharap siya ng isang listahan ng mga cellphone at landline na natawag at mula sa kanyang kaibigan na si Chief Inspector Rodrigo Bonifacio. Dinisarmahan siya ng kanyang service pistol at napilitang gumawa ng pahayag na pinilit siya ni Bonifacio na bumaling laban kina Hubilla at Lacson. Nilagdaan nga ni Morales ang pahayag na iyon, ngunit binawi niya ito noong September 24. Kita nyo mga kababayan, titistigo tapos babawi. Ganun kalupit etong si Morales. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala po yung credibility. Wala yung kredibilidad para paniwalaan ni Senator Bato de la Rosa. Titistigo, susumpa sa isang sinumpaang salaysay, tapos babawiin. Mga kababayan, ano yung ginagawa niya? Ginagawa niyang uto-uto ang proseso ng batas. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, talagang
napakatindi ng credibility niyang si Morales. Kaya nga questionable na yung pagpunta niyan sa Senado at pagsasalita doon. Dahil kung dito pa nga lang butas na siya mga kababayan, talagang mas malala yung ngayon. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, ang mga pagdinig ng Senado ay natapos noong October. Ngunit hindi bago, inakusahan ni Lacson si Justice Secretary Hernando Perez nang nagtatago or sa pagtatago ng $2 million US dollars sa Katz Bank, Hong Kong, sa kagandahang loob ni Congressman Mark Martinez at ipinadala sa pamamagitan ng kanilang karaniwang kaibigan na si Ernest Escaler. Hindi na nagpatistigo si Morales or hindi na nakapagtistigo si Morales sa kadahilan ng si Perez lang ang nakakaalam. Hindi na muling binanggit ni Lacson ang $2 million US dollars na deposit sa mga confirmation hearing ni Perez noong Disyembre. Mga kababayan, ibig sabihin, kung hindi na natuloy na tumistigo itong si Morales, hindi natin alam kung hindi natin alam kung ano yung dahilan. Pero ang nakakaalam lang niyan ay walang iba kung hindi etong si Perez at saka si Morales. Mga kababayan, siguro baka hanggang doon na lang yung bayad ng trabaho nitong si Morales laban kay Lacson. Mga kababayan, ano po, kasi ang sabi pa dito, noong nakaraang linggo nagpunta si Rosbod sa press para tuligsain si Perez sa pagpapatalsik kay Morales sa Witness Protection Program noong Enero 3. Ang pera sa droga ay tila umabot na sa sistema ng hustisya. Aniya, habang ikinikwento niya kung paano hinubara ni Perez ang 3 pang saksi, si Ador Mawanay, Bobby Ostidelio, Rebecca Aganya, ng proteksyon ng pulisya, si Aganya ay nagsasagawa rin ng isang pahayag sa harap ni Prosecutor Velasco noong Setyembre 15, 2001 na nag-uugnay kay Jubilya at sa mga nakakataas na narco-trade. Ako ba ang susunod na ilalabas sa WPP? Natakot etong si Rosbod nung malaman ni Perez. Pero maliwanag po dito kung titingnan po natin yung credibility nitong si Morales na talagang yan po ay nagagamit, yan si Morales, sa madalit salita mga kababayan, gamit na gamit para sa paninira sa ibang tao. Biruin nyo ha, yung salaysay niya, ginawa siyang LBC, ginawa siyang drug courier nitong si Jubilya mga kababayan sa utos daw nitong si Lacson. At ang isa pang salaysay niya mga kababayan, inutusan siya na ipatumba etong si Melendres. Pero yan po lahat mga kababayan, hindi po napatunayan. Sa madalit salita, yung mismong nasa sa likod po nitong si Morales na nag-utos sa kanya na magsalita ng mga ganyan, mismong humingi po ng pasensya dito po kay Ping Lacson. Ano po, kaya nga kung makikita ninyo, yung pagkatao ni Morales talagang questionable. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Yung sinasabing order ng PNP na dismissal order, hindi po, wala po akong dyan, walang due process na akong nabinigay sa akin. Nung hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. Oh. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Juniso Santiago. Kaya nga ang sinasabi ko, inalo ko kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Juniso Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines. Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin. Hindi, ang sinasabi ni General Santiago, sinungaling ka daw at magaling ka magtahi ng kwento. Apply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare ng kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan yan. Sandali lang. Kaya nga hindi mo nga
Sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ka sa Opo, PNP. dahil nga po, meron akong kaya tinawag po nila ako. Hindi niya talaga sinabi, mga kababayan, kasi biruin mo ha, dito na nga lang sa Senate, tinatanong siya kung kailan siya na-dismiss sa PNP. Hindi niya daw maalala. Kung hindi mo maalala kung kailan ka na-dismiss sa PNP, isa lang ibig sabihin yan. Ayaw mong sabihin kung kailan ka natanggal sa PNP at kung bakit ang dahilan. Kasi mga kababayan, once na sinagot niya yung date kung kailan siya natanggal sa PNP, ang sunod kasing itatanong dyan ni Senator Jinggoy Estrada kung bakit siya natanggal sa PNP. At kung sakali na magsinungaling siya, mga kababayan, malaki ang posibilidad na mahalata po agad yung kanyang kasinungalingan. Ano po, anyway, kaya itinatanggi niya. Comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer. Wala po akong backer. Na-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, finailan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na backer para pumasok kasi dyan sa PIDEA. Pero sabi ko nga, ayoko siya maging issue for me. But, kung talagang kumbaga the issue will be created because of your being a perennial liar. Di ko sabing liar ka. Kung yun ang issue sa'yo, talagang madudungisan yung katotohanan na yung mga salitang sinasabi mo. Diba? So sabi nga niya, 1993 napasok siya, 1994 na-dismiss siya. Sabi niya, may sakit daw siya. Tapos, na-reinstate siya 1997, pero nasuspend yata siya noong July 2007 to September 2007. Tagal Okay, tapos na-dismiss siya ulit 2008. Tapos nagkaroon siya ng re-entry sa PIDEA 2009. Ito kasi ang kulang sa question. Kaya nakakalusot Mga kayubi, ito isipin nyo. Dapat tinanong, anong buwan ka hindi na tumanggap na sweldo? Kasi naumpisa na to ni Senator Bato Hindi lang niya tinuloy. Diba? Kasi kung nagkaroon ka ng re-entry sa PIDEA ng 2009, tapos, ang sinasabi sa records na dismiss ka ng 2008, kailan ka huling sumweldo? Okay. Diba? No, kasi bakit importante kasi partner? Kung hindi ka pa dismiss, tuloy-tuloy sweldo mo. Tuloy-tuloy yung pag-report mo. Diba? So, kung hindi ka na nagre-report ng 2 buwan, bakit? So, ang kulang sa ginawa ni Senator Jinggoy, dapat tinanong niya, anong buwan ka huling sumweldo? Siyempre, sabihin na naman siguro ni Jonathan Morales, hindi ko na po matandaan. So, dapat, nakalimutan ka na. Pero yun, dapat kunin mo na ng record sa PNP. Kasi nakita mo naman yung mga dismissal So, makikita mo na dyan kung anong buwan So, kung anong buwan ka, let's say lang. Kasi, partner, kung ganito naman nangyari, talaga magkakaroon ng problema. Kung December ka natanggal, tapos re-entry mo agad, January 2009, hindi mo malalaman. Natanggal ka kasi nagtuloy-tuloy ulit Pero kung malaki yung gap ng buwan, si 2008 natanggal ka, di ka na sumusweldo, nagre-entry ka sa PIDEA ng 2009, ay talagang alam mo na dismiss ka kasi di ka sumusweldo So yun dapat, yun yung kulang sa tanong kanina. Na dapat, yun yung napansin ko, dapat tinanong mo ano ang buwang huli siyang sumweldo. Diba? So isa yon, kulang yon mga kayubi. Okay. Tapos, sinasabi niya wala daw due process, wala daw notice. Still, pag sinabi sa'yo, kailan ka huling sumweldo, malalaman natin kung notified ba siya o hindi. Bakit? Kasi kung, let's say lang mga kayubi, June siya, 2008 hindi sumweldo. Tapos, nag-re-entry ka lang ng 2009 sa PIDEA. Yung 6 months na hindi ka sumusweldo, dapat nagtanong ka na. Ba't wala ako sweldo? Tinanggal niyo ba ako? Diba? Kung hindi ka nagtatanong, ibig sabihin, may alam ka doon. Diba? Dinidinay mo lang, malamang, kasi wala kang nakuhang dokumento or walang nag-receive or, di ba? Pwedeng ganon, partner. So, di ba, bakit ka agad magre-re-entry sa 2009 kung hindi mo pa, sabi naman niya may clearance siya From the, PNP, may clearance siya. So, ipakita niya. Sabi nga ni Senator Bato, although ito naman ay dati ko lang naisip din, di ba? Baka naman lumusot ka sa PIDEA kasi may kilala ka. Ama! It can be. At may malakas siyang backer. Yun mga kababayan, kasi pagkatauhan siya di umano nitong si Digong,
at saka ni Gloria, malalakas talaga yung backer niya. Automatic makakapasok siya di umano sa PIDEA or kahit nasaang sangay ng gobyerno. Kasi nga, malakas yung backer niya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pero syempre hindi ito conclusive, partner. Kasi kung natanggal ka ng 2008, ba't hindi makikita ng PIDEA yan? So may kakulangan dito si PIDEA. Oo. Para sabihin niya na niloko kayo nitong taong to. It's either may kaibigan, malakas, pero sabihin hindi napansin, parang hindi ko yan mabibili. For me ha. Okay. So ang sabi niya, ito na part, mga kayubi, ang bilis ng oras. Tungkol sa pangalan ng informant. Sabi niya daw sa isang interview, idadali niya sa hukay yung pangalan ng informant. Nung tinanong niya siya, hindi niya nakilala. Hindi na rin niya naalala. Hindi niya na naalala. Samantala, ang dami niya marami siya naiisip na kilala niya doon sa papel niya. And at the same time, ito sinagot na naman to ha. Kasi ito si Senator Bato coaching the witness to eh. Okay? Una, partner, no informant, hindi niya makilala. Ano sabi ni Senator Bato, mga kayubi? Hindi mo kilala o ayaw mo lang masira yung kredibilidad mo at yung relasyon mo doon sa informant mo? Oo. Sina po? Maliwanag na, Senator Bato, wag mo nang turuan. Sinabi niya, di niya matandaan. Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang na tao eh. Your Honor, pagpaumanhin niyo po, ako po bilang investigador, kumuha lang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Yung pong lahat ng kanyang testimonya, ni-reduce ko po yun doon sa kanyang sworn statement. Ang aking motivation para kunan siya ng salaysay ay dahil doon sa dala niyang litrato, 5 pirasong litrato. Na yung litrato na yon, na pinrint, magmula doon sa kanyang cellphone, pinakita Your Honor yun. Pinakita yun. Yung mga, yung mga tao na naandyan, siya po mismo ang nag-declare. Kahit kilala ko o nakikilala ko yung tao na naandon sa picture, tinanong ko po sa kanya. Kahit kung ano yung ginagawa doon, tinanong ko po sa kanya. Hindi ko po siya pinangungunahan. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa PIDEA, hindi po kara-kara, kagaya nga sabi ko po sa inyo, yung mga dokumento, kinakailangan ko makita para maging specific po ako. Mayroon akong ibang naaalala, pero pagpaumanhin po ninyo, hindi po lahat o kabuuan maaalala ko. Pero hindi kasi mga kababayan, kung talagang alam niya lahat at kung talagang siya yung gumawa ng report na yon, kahit hindi ipakita yung dokumento, kayang-kaya po niyang isalaysay. Mga kababayan, kung siya ang gumawa at kung talagang totoo yung documents na yon. Pero kung yan po ay kasinungalingan lang at mabilis ang ginawa yung mga dokumentong yan para may masabi lang na tama yung sinabi ni Duterte na paninira kay PBBM, mahirap po talagang ipaliwanag yan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Posible na hindi ko po matandaan, Your Honor. Ito po yung, siya po ang nagsabi doon. Sige po ako dokumento. Your Honor, nandun na po sa PIDEA. Doon po naiwan yun. Hindi naman po ako nag-uuwi. O PIDEA, meron pa pangalan si Marcel Soriano dyan at si Presidente Marcos? Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. But there's a hidden phrase there. No mention of the name Bongbong Marcos? There is the name of Bongbong Marcos alias Bonget, Your Honor. Na involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, Your Honor. But the drug list? There is no name of the president, Your Honor. Marcel Soriano? No name, Your Honor. Your Honor, ito po even si Pangulong Duterte. If I may, Jonathan. Your Honor. Yung ayaw, klaruhin natin ito talaga bang nakalimutan mo na kung sino yung... Eto kasi nakakainis kay Bato, lagi niyang sinasalo si Jonathan. Confidential informant mo or ayaw mo lang sabihin because you don't want to break the trust between a informant and handler. Alam natin, as operatives, meron tayo diyang
agreement between you and the confidential informant na hindi mo i-disclose yung pangalan niya no matter what happens. So, am I correct to assume na ayaw mo lang sabihin dahil ayaw mong ilaglag yung informant mo, or talagang nakalimutan mo na kung sino siya? Alam niyo, Your Honor, pinipilit kong alalahanin yung pangalan ng tao. Babae, lalaki? Your Honor, yung mahirap kasi kung i-divulge ko yung kasarian ng confidential informant, Your Honor, makakanib ang buhay noon. Hindi po man sa, yung confidential... Pag lalaki kasi yung sinabi niya, eto kung totoo man ha yung sinasabi niya dito, pag lalaki yung sinabi niya si Duterte, mga kababayan, malaki ang possible, si Duterte, di umano. Pagka naman babae yung sinabi niya, mga kababayan, pwedeng si Maharlika. Kasi kung titingnan po natin yung mga sinasabi niya dito, script ni Maharlika yan, mga kababayan. Ano po, script ni Maharlika yung ginagawa dito ni Morales. Kaya nga po kung titingnan natin, ako 100% ako naniniwala kung fake yung document, fake yung lahat ng sinasabi dito nitong si Morales. Kaya hindi niya maipaliwanag ng mas maayos at hindi niya maidrag yung kanyang mismong pinagkuhanan or yung mismong source po niya or yung informant niya, mga kababayan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Confidential informant, Your Honor, hindi po siya, talagang makakanib ang buhay, ma-identify kagad siya. Operator ka, ako operator din ako. Alam kong hindi ko ilaglag yung aking informant. Pero andito na tayo sa punto na ikaw na mismo ngayon, yung credibilidad mo ang tinatanong mo, baka nagsisinungaling ka dahil baka gawa-gawa mo lang ito dahil wala kang maituro na informant eh. Ito just a piece of advice. Once the deposition of your informant is reduced into writing and sworn to before, sabi mo, before a lawyer ng PDEA, that deposition automatically becomes a public document. At pag public document yan, kasi yung abogado ng PDEA na notary public na kuha ng deposition at nag-sworn ng deposition before his presence, automatic yan, obligado yan siya by law to submit a copy to the fiscal or to the court. Yung court na nagbigay sa kanya ng power of power. Sabi dito si Morales, labas-pasok yan sa Malacanang noong panahon ni Digong. May mga video yung ibang vlogger na may pag-briefing si Digong or conference, nandun siya. Yes, nakakapasok po to sa Malacanang nung panahon ni Digong kasi bata ni Digong to at saka ni Gloria. Pagpatuloy pa natin. Notarial power. Ibibigay niya yan. So, ultimately, magiging public document yan. Hindi mo na yan maitatago. Hindi matandaan. So, diba, kaya wag mo nang bigyan ng ibang idea na hindi ko babanggitin. Kasi yung relasyon ko sa informant ko, kasi yun yung karaniwan na dahilan ng police na I cannot divulge my informant kasi masisira yung ibang operation namin. So yun yung tinuro ni Senator Bato. Kaya lang, you cannot hide the truth. Sinabi niya talaga, di niya matandaan. And last, partner, makayubi actually hindi to last, pero last for today. Sinabi niya, na tinatanong sa kanya, sino yung mga sinasabi mong kasama mo habang ikaw ay gumagawa ng interview doon sa informant mo? Kasi sinabi niya, pinapangalanan niya. So, sino mga pangalan? During the last hearing, ang sabi niya, hindi ko na pumatandaan sa tagal, pero nasa dokumento yan. Ngayon po, doon po sa opisina, kinunan ko ng statement, yung confidential informant, kung sino po yung present na naandun na kasama ko doon sa opisina, inilagay ko po yung pangalan. Kaya po, kinuha ko yung statement tayo, nakalagay po roon sa harap nina. So, sino yun? Mga kasama mo? Makikita po yun doon sa Kaya nga ang ko doon sa... Hindi mo ma-recall? Hindi ko po ma-recall. Kasi sa dami na po. Hindi lang po yun ang kaso na nahawakan ko sa... Pero nung binasa ni General Lazo, partner, yung statement niya, ni isa, wala siyang binanggit na pangalan na kasama niya habang siya ay nag-i-interview. Ito po ang proseso sa isang ahensya gaya ng PDEA.
ipagpalagay na lang natin na nangyari po yung interview nung March 10. Ang sabi niya kasi dito, that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel. Kaya po nandito sila ngayon who were present at that time. And the said interview was reduced to a sworn statement. Anyway, sinabi niya some of the IIS members Pero, or agents. Pero never siya nagbanggit kahit isang pangalan. Kahit isang pangalan. Which is contrary to the statement niya na sinusulat niya yung pangalan ng taong kaharap niya. So yun lang muna mga kayo. Oo nga no, yung mga statement ni Morales butas na butas talaga. May mga sinasabi siyang may mga kasama siya. Pero mga kababayan, may mga documents din naman na kung saan may mga ipinadala siya sa PIDEA na wala naman siyang inilagay na pangalan. Ano po kaya dun pa lang mga kababayan, questionable na po agad yung mga pahayag nitong si Morales. Kaya kayo nasa sa inyo pa rin mga kababayan kung papaniwalaan ninyo yung mga kasinungalingan ni Morales. Pero para sa akin mga kababayan, kung ako ang tatanungin nyo, talagang puro kasinungalingan yan. At yan para sa akin yan po ay attack dog and collect. Mga kababayan, aatake sa isang individual, magtatanim ng ebidensya, gagawan ka ng ebidensya, ididiin ka. Tapos after nun, pag nagtagumpay sila, sa kanya i-collect yung bayad. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tubi, masyado maiksi ang panahon. Ito basahin ko lang din partner yung press release ni Senate President Subiri patungkol dyan. Ngayon lang to, May 7. Okay. We are monitoring the committee hearings being conducted by the Committee on Public Order. Very serious accusations have been made, whether they have merit or not. It's a whole other matter. While a certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. Okay. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on the testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. Morales cites a document which he claims to have seen. By virtue of his former position, although he did not personally witness any wrongdoing, the drug test of the president is being brought up, even though it does not appear to be germane to the subject of the motu proprio investigation. Under a court of law, guilt must be proven beyond reasonable doubt, while legislative inquiries are very liberal in terms of adhering to rules of evidence. It is our opinion that hearings should aim to ferret out the truth using the evidence and facts. Otherwise, the faith of people in inquiries in aid of legislation may be dismissed, especially when it causes reputation damage to other parties. There have been instances where statements were made in legislative inquiries only to be recanted before the courts later on. We do not want a repeat of that. While we respect the committee's rights to perform oversight functions in the aid of legislation. However, we would like to remind our colleagues to be very careful not to use hearings in aid of political persecution. Uy, okay. Yan, at least open yung eyes nila at mind nila. Yun. Ayun. So, mga kayubi, no, parang ang dami ko pang gustong i-discuss. Pero, ang dami kasi talagang pinasok. Kaya dapat pala partner, mga kayubi, ang topic pala natin, hindi pala labo-labo sa PIDEA. Halo-halo. Halo-halo na sa PIDEA leaks. Well, hanggang bukas, magkarinig tayo. So yan mga kababayan, napakinggan nyo naman yung opinion dyan ni Atty. Claire. Ngayon kung titingnan po natin, yung investigasyon kasi ni Senator Bato de la Rosa doon sa PIDEA leaks, nagamit talaga for political persecution. Kasi unang-una, na-drag yung pangalan ni PBBM. Pangalawa mga kababayan, talagang na-accuse
naakusahan si PBBM ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kasi kung titingnan natin, kung pang Pidea-leaks lang dapat mga kababayan, dapat focus lang sila doon sa mismong nag-leaks. Pero ngayon, sa susunod na hearing by Monday mga kababayan, ang pag-uusapan naman daw tatalakayin yung 2 minutes na drug test ni PBBM na kaparte ng Pidea-leaks. Ano po, kasi kung titingnan po natin, ang mostly na pinag-usapan doon sa Pidea-leaks ay yung 2 minutes na drug result nitong si PBBM or yung drug test result nitong si PBBM. Ano po mga kababayan? Ngayon, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa unang yugto ng ating talakayan, dito sa una nating tinalakay mga kababayan, hingil po dito sa mga kasinungalingan nitong si Morales. Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo, hingil po dito sa mga kasinungalingan na pinaggagawa nitong si Morales, na kung saan kaya pala ayaw sabihin ni Morales kung kailan siya na-dismiss sa trabaho kasi malalaman yung kanyang baho at kasinungalingan. Ano po, kayo po, ano po ang komento ninyo at opinion nyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo dito po sa tinalakay natin na ito. Ano po mga kababayan?